welcome po sa aking channel. Kumusta po kayo dyan? Sana'y nasa mabuti tayong kalagayan lagi mga kardot. Ingat-ingat po tayo lagi at always pray to the Almighty. Guys, sa araw na ito ay ipakikita ko naman sa inyo kung paano mag-prepara nitong shattering sa Islam. Ito guys, ang una nilang ginagawa guys. Ito guys, and guys, maglalagay sila muna ng kahoy. Ayan, against the light tayo mga kahardot. Ayan, naglagay na sila ng guide na kahoy. Yan po ang unang procedure dyan. Pagkatapos ng preparation ng slab ng ground, minarkahan yan. At ngayon lalagay naman nila ng horizontal wood para suporta nitong ating shattering. Ganyan po ang kanilang pagpiprepara niyan mga kahardot. Tingnan nyo guys, abangan nyo po at panoorin ang aking simpleng video sa preparasyon ng shattering. At ang paglalagay po ng kahoy yan mga kahardot, ay lalagyan po natin ng istaka na bakal. Ayan, at ang ginagawa ng ating tao, inilulubog sa lupa para dyan na itali at para maging matibay yung pinatatama ng ating vertical support para sa plywood. At syempre ang ating surveyor minamarkahan yung linya para sa finish line ng ating slab. Ayan, nilalagyan po ng ini-sprayan po ng ating mga survey aid ang lupa para makita nila, meron silang reference paglalagay ng plywood. Ayan guys, so tingnan kung makikita ninyo ng ating isang survey aid ay nagmamarka sa lupa. Ibig sabihin yan ang linya para sa plywood, para hindi diritsong-diritso. Kailangan po natin diritso ang paglalagay. Ayan, tuloy po tayo sa panonood. At ito nga mga kahardot, naglalagay na ng plywood. Ayan, at hindi lang basta nilalagay yung plywood, kailangan pong sinisilip ng ating surveyor yung level niyan. Kasi yan po ang pinakalevel ng ating konkreto. Yan, kaya kailangan matibay yan at siguradong nakalevel para ang ating konkreto ay hindi mag-alon-alon. Nakalevel siya, maganda naman nating makikita pagkatrabaho. At yan po mga plywood na yan ay dire-diretso pagkakabit at may mga butas na rin po yan para sa dowels. Kailangan nakalagay na ang butas para hindi na tayo mahirapang magbutas dyan sa plywood pagka nakakabit na. Yan po ang ating magandang pamamaraan ng pagkakabit ng shattering ng grid slab. Yan po ang ating slab on grade na ating ginagawa at inihahanda para sa ating pagbubuhos. So far ganyan po lahat ang ating preparasyon. Ang plywood dapat siyempre hanggat maaari ay maganda at medyo bago. Siyempre ang medyo luma na yan at nagamit na pero pwede pa rin. Ang mahalaga nakalibel siya, hindi sirang-sira ang plywood. Tuloy po tayo sa ating panonood mga kahardot.
Imagine nga mga karot, ang simpleng paglalagay ng forma sa slab. Ganyan lang po kasimple. Diyan mo na i-assemble sa area ng kung saan may lagay tayong mga suporta. Kaya hindi natin siya assemble yan dahil ang ating surface slab hindi naman level na level yan. Kaya pwede mo siyang i-adjust, itaas, ibaba. Kaya pa isa-isa lamang ang kabit yan. Mga kaganyan po ang nangyayari niyan. Piece by piece lang nila ikinakabit. Napakadali ng pagtatrabaho. Pero kung yan ay 100% level na, pwede mo nang i-assemble one time yung shuttering. Ayan guys. Tinataas nila. Ganun lang para pag-aangat. Ayun nga mga Rod, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video nito. At sana ay meron kayo nakuha na konting alam tungkol dito sa ating mga gawain nito. Hanggang dito na lamang at bye-bye! Kaya mga kardot, yan. Ang importante dyan, ang ibabaw ay level. Yung plywood nila, kahit hindi pare-parehas ang sukat, ang ibabaw niya ng level. Ayan guys. At ito nga mga kaharot, ayan, tingnan nyo kung makita nyo may mga butas na yan. Yan ay para sa dowels. Yan. Tapos na itong area na ito. Ang hinihintay lang dito ay termite. And yes, napakasimple ng paglalagay ng shuttering dito sa ating slab on grade. At syempre sa gilid niyan, meron po tayong pillar po. Ayan. At yan po ang pag-shuttering. Mga karot, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. At kung kayo mga katanungan, mag-comment down below lang. At para maibigay ko naman ang aking opinion. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. Bye. First love. Dawa. Second is love. At yan po ang pag-shuttering. Mga karot, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. At kung kayo mga katanungan, mag-comment down below lang. At para maibigay ko naman ang aking opinion. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang.